Dahan-dahang napaahon sa kanyang inupuang swivel chair si Kenji nang marinig ang boses ng kanyang asawa sa kabilang linya. May Zoom meeting siya ng mga sandaling iyon sa harap ng computer, ngunit kinakailangan niyang i-remove ang sarili. Hindi na yun ipinagtaka ng mga investors niya dahil madalas yung gawin ni Kenji, lalo na kung tungkol sa kanyang nawawalang asawa ang pag-uusapan. At naintindihan naman siya ng kanilang mga business partners. Ni minsan ay walang anumang reklamong narinig si Kenji mula sa kanila. Medyo nakakabastos kung pakakaisipin, ngunit pinili pa rin nilang unawain siya dahil paano kung sa kanila mangyari ang bagay na yon. Baka mas malala pa sila kay Kenji at baka nga hindi na nila yon kayanin. Napahawak na si Kenji sa kanyang leeg habang nangahapdi ng mga mata niya. Mula sa leeg ay tumaas ang kamay niya sa kanyang ulo at maras na sinabunutan ang kanyang sarili. Gusto niyang siguraduhin na wala siya sa higaan. Natutulog at ang mga nangyayari ay bahagi lang ng isang magandang panaginip. Totoong nakatanggap siya ng tawag mula sa estrangherong numero at ang boses ng kanyang asawang narinig niya mula sa kabilang linya. Kinailangan pa niyang ihawak ang kanyang isang kamay sa gilid ng lamesa niya upang huwag siyang matumba at humandusay sa opisina. Britney, ikaw ba talaga yan? Hindi mo ko pinaglalaruan? Ikaw ang asawa ko, si Britney. Hindi ba? Pagkukumpirma niya dahil baka namamali lang siya. Nandinig sa boses nito o pinaglalaruan ng isip. Kenji, sunduin mo na ako dito. Gusto ko na umuwi. Miss na miss ko na kayo ng mga bata. Pagkasabi noon ay umiiyak ng babae sa kabilang linya na alam niya ang nawawalang asawa. Nanikip ng kanyang dibdib doon. Nangilid na rin ang mga luha niya. Na-imagine ang mukha ng asawa. Nasaan ka? Sabihin mo sa akin ngayon din ay pupuntahan kita. Nasaan ka, Britney? Sabihin mo please. Hikbi na ni Kenji na kinailangan pang luwagan ng suot na necktie upang makahinga siya ng maluwag. Bumaha pa ang mga luha ni Britney na tinabunan na ng luhang mga mata. Humigpit pang hawak niya sa cellphone. Damang-dama niyang pangungulila ng kanyang asawa na sa mga sandaling iyon ay gusto na niyang yakapin ng mahigpit. Hindi niya lubos maisip kung paano nito kinayang wala siya sa kanyang tabi. Base sa nakita niya sa TV, sobrang bagsak ng katawan nito. Malamang ay hindi ito makakain ng maayos. Hindi makatulog dahil pihadong iniisip kung saan na siya napunta. Bigla na siyang nakaramdam ng guilt. Please baby, nasan ka? Okay ka lang ba? Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin ngayon. Saka ka na magpaliwanag. Ang mahalaga ay ang mapuntahan kita kaagad kung nasang lupalop ka ng bansa, ha? Sabihin mo sa akin, Britney. Sunod-sunod na wika ni Kenji na halatang nagmamadali. Halos patakbo na siyang lumabas ng opisina upang utusan ang kanyang sekretary ng dapat niyang gawin. Caroline! Malakas ang boses na tawag nito sa kanyang sekretary na biglang nagulantang. Ipahanda mo ang chopper. Pindang man sa utos ng kanyang amo ay mabilis na tumalima si Caroline sa utos ni Kenji. Hindi ito nagtanong kung saan naman ngayon ang kanilang tungo. Sanay na siya dito na madalas ganun ang senaryo. Kada may mababalitahan sila na may nakitang katawan na nalunod malapit sa kung saan nawala ang asawa nito upang i-verify kung yun na nga bang kanyang asawang nawawala. Naisip ni Caroline na malamang isa na naman yun sa mga pangyayaring yun na kinakailangan nilang puntahan. Sanay na siya, hindi na siya nagtataka kahit pa madalas na nagugulantang pa rin siya sa reaksyon ng kanyang amo. Mabuti nga at medyo nakabangon na ito kumpara noong mga unang araw na halos mawala sa sarili niya. Now tell me Britney, nasan ka? Saan kita pupuntahan ha? Pupuntahan kita kahit nasan ka pa. Balik ni Kenji sa kausap niya sa kabilang linya. Hilam na sa luhang mga mata ni Kenji kahit na ang timpi niya. Huwag mo na akong pahirapan, sabihin mo na sa akin kung nasan ka ngayon. Darating ako kagad dyan sa pagitan ng pag-iyak. Ay paputol-putol na sinabi ni Britney ang eksaktong lugar kung nasan siya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa doon si Kenji na kahit maraming tanong ay hindi na siya nagtanong. Alam niya ang islang sinabi nito. Makailang beses na silang pumunta doon sa paghahanap sa kanya. Ngunit hindi nila natagpuan ito. Di bakas nga ni Britney ay wala ni isang makapagsabi sa kanya na nagawi sa islang yon. Pupuntahan kita dyan, huwag kang aalis.
Papunta na ako baby, papunta na ako. Hikbi pa ni Kenji. Mabilis siyang lumula ng chopper na tanging si Caroline lang ang kasama. Dati ay palagi niyang buntot ang kapatid na si Althea. O kung hindi naman ay ang mga magulang niya na tumulong na sa paghahanap. Kung minsan naman ay ang kapatid ni Britney na si Normandy, yun na alam ang buong nangyari. Hindi niya naman sinisisi si Kenji kundi ang ex-boyfriend nitong si Maki. Hindi niya magawang ipaalam sa kanyang kapatid na si Althea at asawa nitong si Renz o kahit na sino sa kanila ang ginawang pag-contact ng asawa sa kanya. Hindi niya rin na muna yun binanggit sa kanyang mga magulang at maging sa mga anak niya. Gusto niyang makita na muna ng kanyang mga mata ang asawa bago niya sabihin ang balitang yon. Mr. Barrowell, may lead na naman po ba o another missing bodies na naman ang natagpuan? At kailangan nating puntahan upang mapagtantulang na hindi yan ang katawan ng inyong asawa na si Mrs. Barrowell. Isinubsob ni Kenji ang kanyang mukha sa kanyang dalawang palad at humaguluhol na ng iyak. Wala sa plano niyang sabihin din yon sa secretary. Baka mamaya niloloko lang siya o ginugood time. Baka may nagpapanggap na asawa niya. Mabuti na yung nag-iingat sila. Nakonsensya na si Caroline sa reaksyon ni Kenji. Nais nang bawiin ang kanyang mga sinabi. Hindi na dapat pa siya nag-usisa. Alam naman niya kung gaano kasakit ng pangyayaring yun sa kanyang amo. Minabuti na lang niyang itikom ang bibig kahit pa marami siyang gustong sabihin. Hindi na siya ulit magtatanong dahil paniguradong mabigat na naman ang dibdib ng kanyang amo na matagal nang hinahanap ang nawawala niyang asawa. Ngunit hindi niya mapigilan. Sana talaga mahanap na natin si Mrs. Barrowell. Alanganin niya sambit na muling sinipat ang itsura ng kanyang amo. Gusto niyang gumaan ang pakiramdam nito. Para naman makapag-move on ka na kung talagang wala na siya at I found her, Caroline. Buhay siya. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba? Nararamdaman kong buhay si Britney. Hindi na napigilang sabihin ni Kenji yun na siyang nagpatameme kay Caroline. Para siyang nabingi sa narinig. She called me. Tinawagan niya ako. Si Britney yun. Boses niya yun. Hindi ko tinanong kung paano nangyari. Gusto ko makita na muna siya bago siya tanungin kung bakit ngayon lang din siya kumontak sa akin. Kagaya ni Kenji, hindi rin makapaniwala sa Caroline sa kanyang narinig. Ayaw niyang putulin ng pag-asa at burahin ang kasiyahan sa mukha ng kanyang amo. Pero hindi niya mapigilang magkaroon ng pagdududa. Masyado ng advance ang mundo. Paano kung niloloko lang siya ng ibang tao? Pwede nang magaya ang boses ng sino man ngayon. Wala pa naman silang mga tauhang kasama nang biglang sumugod doon. Tumawag sa'yo si Mrs. Barrowell. Pagkukumpirma pa nitong tila hindi inaasahang maririnig yon. Sir, dapat nag-verify na po muna tayo. Kung siya nga ba yung tumawag? Alam mo naman ng panahon. Marahang itinaas na ni Kenji ang kanyang isang kamay upang patigilin sa kanyang pagsasalita ang secretary. Halatang wala siyang planong makinig sa kahit na anong sasabihin ni Caroline. Alam niya ang kanyang ginagawa at naniniwala siyang makikita na niya ang asawa sa araw na iyon. Malakas ang kutob niya. At yun ang kanyang papaniwalaan at kakapitan. Sigurado siya ang asawa niya yon. Hindi may tatanggi na si Britney ang nagmamay-ari ng boses. Yun din ang sinasabi ng kanyang puso ngayon. Ilang beses na po kayo nabiktima ng ganyan, sir. Concern lang naman ako. Nakalimutan niyo na po ba? Maraming tumatawag. Nagpapanggap na sila ang asawa mo. Nagpapanggap na nakita nila si Mrs. Barrowell kahit na hindi naman. Ayoko lang po maulit ang bagay na yun na alam kong masakit sa inyo. Ipinilig ni Kenji ang kanyang ulo. Nais na pabulaanan ng hinuha ni Caroline dahil hindi siya naniniwala. Iba ang kutob niya ngayon at yun ang kanyang papaniwalaan. Personal phone number niyang tinawagan ito, hindi naman ang number ni binigay nila kung sakaling may makakita dito. At memorize yun ni Britney. Si Britney yun, Caroline. Makikipagpustahan ako. Malakas ang kutob kong asawa kung tumawag. Saka na natin siya wasgahan kapag nandun na tayo at nakita na natin na hindi siya tumawag sa akin. Sa ngayon, hayaan mo na lang muna ako magkaroon ng katiting na pag-asang huli na ito. Huling paghahanap ko na sa kanya dahil natagpuan na natin siya ngayong araw. Ipinilig na lang ni Caroline ang kanyang ulo na halatang hindi makapaniwala dito. Nagtipa na ng message sa kanyang phone na isasend niya sa mga tauhan ni Kenji paglapag ng sinasakyan nilang chopper sa lugar upang pasundin sa kanila.
Mabuti na yung handa. Ano't ano man ang mangyari, may backup sila kahit na maaring tama rin naman ang amo niya. Na-expose ng sobrang mukha ng kanyang amo si Kenji sa national TV at malaki rin ang reward nitong pinangako sa makakapagturo kung nasaan ang kanyang asawa. Ilang beses na rin na may nagtangkang manloko dito. Isang buwan na ang lumipas at ngayon lang ito tatawag, lalo pang nagduda sa impormasyong nakalap niya si Caroline. Hindi masamang mag-ingat sila para sa kaligtasan nito. Baka sa halip na ang paghahanap lang sa asawa nitong problema, madagdagan pa iyon kung sakaling may hindi magandang plano kung sino mang tumawag kay Kenji. Kailangan nating muling magtiwala at maniwala, Caroline. Wala naman sa ating mawawala, hindi ba? Wala. Hindi mapakali at ilang oras nang pabalik-balik ng lakad si Britney sa labas ng tahanan ng mag-asawang kumupkup sa kanya. Mula nang maibaba niyang tawag at marinig ang boses ng asawa, gusto na niyang hilahin ang bawat sandali upang makita na sila. Ngayon pa lang nagsisink in sa kanya ang pangungulila na kanyang nararamdaman. Naisip niya na sana hindi na lang siya nagpasundo. Siya na lang sana ang lumuwas, kaso lang ay wala naman siyang pera. Kaya marapat lang talaga napuntahan siya ni Kenji sa lugar na yon. Nababalisa lang din siya sa excitement na kanyang nararamdaman. Tipong natatae at naiihi. Iha, tawag sa kanya na matandang babae na siyang nahirapan siya paruot parito na kanyang ginagawa. Medyo natawa ito nang mahina nang lingunin siya ni Britney. Pwede bang kumalma ka? Papunta na ditong asawa mo. Maano bang maupo ka na muna? Darating yon. Hindi malayong Maynila lalo na kung gagamit na panghimpapawid na sasakyan. Pampalubag ng loob pa ng matanda. Huwag niyo po akong pansinin. Excited lang po talaga akong makitang asawa ko. Mangiyak-ngiyak na tura ni Britney na napahawak na sa kanyang leeg. Nai-imagine na magiging buhos ng kanilang emosyon mamaya ni Kenji. Sana sinama niyang mga anak namin. Sobrang miss na miss ko na rin sila. Pero kung hindi naman, okay lang din. Babawi ako pagluwas namin. Tumango ang matanda, malapad pa rin ang ngiti na nilingon na nito ang kanyang asawa, nakapansin-pansin ng pananahimik habang panay ang sulyap sa ginagawa ni Britney. Ang pag-alis nito sa kanilang tahanan ay nagbibigay na ng lungkot sa kanilang mag-asawa kahit na hindi nila aminin ang bagay na yon. Nasanay silang kasama siya araw-araw. Naintindihan ka namin, Iha. Paniguradong miss na miss ka na rin ng iyong asawa at mga anak. Sigurado yon. Napatingala na si Britney sa kalangitan. 100% gagamit ang kanyang asawa ng private plane o chopper. Dumaan pang ilang oras. Bago magtakip silim ang araw na yon, ay naulinagan ni Britney at ng kasama niyang mag-asawang tilang ingay na mga kabarangay nila na patungo sa tahanan ng mag-asawa. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay biglang nagtago si Britney sa loob. Naiwan ng mag-asawa upang harapin ang mga yon sa pangunguna ng kapitan. Sumilip si Britney na siwang ng pintuan upang tignan kung sino-sinong mga naroon sa labas ng bahay. Ganun na lang ang kanyang kabang nararamdaman. Totoo ba na nasa bahay daw ninyo nagkukubli ang nawawalang asawa ni Mr. Barruel? Tanong ng kapitan. Marami silang magkakasama kung kaya naman isa't isa ng hinga ni Britney sa loob ng bahay. Paglapag ni Kenji sa airport ay sa barangay hall sila dumiretso sa pakiusap na rin ni Caroline upang makahingi ng proteksyon. Para matahimik na ito ay pinagbigyan siya ni Kenji. Nangako si Kenji na kung sakaling naroon nga ang kanyang asawa, magbibigay siya ng sapat na halaga upang makatulong sa barangay. Pinalabas niya na doon mapupunta ang reward na ipinangako niya. Nang sa ganun ay huwag pag-initan ng mag-asawang nagmamagandang loob kay Britney. Isa na rin yun sa pakiusap ni Britney kung sakaling maging usapan na yung pera. Ipinaliwanag niya ito sa message matapos ng tawag na lihim na sinang-ayunan ni Kenji. Alam niyang mabigat na usapin ng pera sa mga ganong klase ng lugar at kailangan nilang mag-ingat. Nabanggit din ni Britney na kaya siya hindi kaagad nahanap dahil comatose siya ng halos 1 buwan. Na lalong nagpatibay sa paniniwala ni Kenji ng asawa nga niya ito. Nabasa na lang niya ang message nito pagkarating nila ng Puerto Princesa Airport at hinanap ng Balabac Island. Bakit ayaw niyo magsalita? Nahati ang mga taong naroon ng si Kenji na mismo humakbang upang lumapit sa kanilang mag-asawa. Tanawin na hindi nakaligtas sa mga mata ni Britney
na matamang nakasilip pa rin sa maliit na butas at nagmamasid. Nakangiting inilahad ni Kenji ang kanyang isang kamay kung saan sa gilid niya ay naroon nakatayo lang si Caroline. Kenji Barruel, ako ang malakas na bumukas ang pintuan, kung kaya naman hindi na natapos itong kanyang sasabihin. Hilam na sa luhang mukha ni Britney na biglang nagpakita. Titig na titig ang mga mata kay Kenji na nakaawang ng mga labi. Britney! Walang pinalagpas na sandali sina Britney at Kenji. Inilang hakbang lang ni Kenji ang kanilang distansya at mahigpit na niyakap ang asawa. Kapwa sila malakas na umiyak. Ganun na lang ang gulat ng mga taong naruroon. Hindi na makapagsalita si Caroline. Totoo ngang si Britney ang nawawalang asawa ng kanyang among babaeng naroon. Malaki lang ibinagsak ng katawan nito, pero ang masasabi niya ay yun ang asawa ni Kenji na kanilang hinahanap. Ikaw nga, bulalas ni Kenji na hindi na napigilan ng kanyang mga luha. Pinaulan na ng halik ang ulo ni Britney ginantihan ng mahigpit na yakap ng asawa niyang sobrang naging pag-alala sa kanya. Pinag-alala mo ko sobra. Akala ko talaga wala ka na. Walang anumang salitang namutawi sa bibig ni Britney kahit pang dami niyang gustong sabihin kay Kenji. Tanging mga impit na mga hikbi ang kanyang nagawa. Parang sasabog ang kanyang puso sa labis na galak at the same time ay nakakaramdam din siya ng kakaibang lungkot. Isinubsob na ni Britney ang hilam sa luhang mukha sa leg ni Kenji upang ikubli yun sa mata ng karamihan at patunayan na totoong nasa harap na niya ang kanyang asawa. Nanuot na sa tungki ng kanyang ilong ang pabango nito na matagal ng panahong hindi niya naaamoy. Naging dahilan pa yon para mas lalong bumuhos ang mga luha niya. Sa ginawa ni Britney ay mas sumigpit naman ang yakap ni Kenji sa kanya. Unti-unting nagkaroon ng tunog ang hikbi ni Britney. Otomatikong humagod ang isang kamay ni Kenji sa likod niya upang aluin siya. Nandito na ako, Britney. Nandito na ako. Hindi mo na kailangang matakot. Nandito na ako, ha? Makailang beses pang hinalikan ni Kenji si Britney sa kanyang pisngit, hindi nagawang bitawan niya doon. Nakaani ng malakas na palakpakan ng mag-asawa mula sa mga taong barangay na nanonood sa kanila at nakasaksi ng muling pagkikita. May mga kumuha ng video na kahit tawatin ay wala pa rin sino man na makapagpigil sa kanila. Kinailangan nilang umalis agad sa lugar na yon dahil sigurado si Kenji na magva-viral ang balitang natagpuan na niya ang kanyang asawa. Iba pa naman ang hype ng balitang yon online na parang ningas ng kugong kumalat noon. Ang daming naging invested sa paghahanap niya sa asawa niya. Hindi lang yon, nabalita pa yon sa national TV kung kaya naman walang paraan upang awating kumalat. Marami pa nga ring fake news ng kumalat na nagsasabing patay ng kanyang asawa ni kinagalit ni Kenji. Isa-isa niyang tinuliksa ang mga yon at pinabagsak nang hindi nila nalalamang siya ang salarin. Huwag kayong mag-alala, babalik ako ang isa sa mga karepresentante ko upang ayusin ang pinangako ko sa inyong reward na mapapakinabangan ng lahat. Huling habili ni Kenji sa kapitan ng barangay na kagad namang tinanguan nila. Umaasa silang hindi sila bibiguin ng kanilang kausap na si Kenji. We will settle everything first. Basta babalik kami. Maintindihan niyo na sana ang desisyon naming mag-asawa. Naiyak pang mag-asawang kumupkup kay Britney na magpaalam ng babae sa kanila. Hindi man sila magsalita at sabihin ang nilalaman ng puso nila. Dama ni Britney ang pagmamahal sa kanya ng mag-asawa. Ilang minutong mahigpit na yakap ang ginawa nila kay Britney. Na napalapit na ang loob, masaya sila na okay na ito. Natagpuan na ng kanyang tunay na pamilya. Doon pa lang alam nilang magiging masaya na sila. Kinuha ko pong number niyo, tatawag po ako. Pangako ni Britney sa mag-asawang tumangulang naman. Hindi na ng babae kailangan pang ibulgar ang kanyang plano pero pangako niyang babawi siya sa kanila. Sa muli ko pong pagpunta dito, baka kasama na namin ang aming dalawang supling. Mag-ingat po kayo. Matapos na masettle ang lahat ay hindi na nagtagal pa doon sina Kenji na aligaga nang umalis ng lugar. Dama ni Kenji na hindi sila doon safe kung mananatili pa sila buong magdamag upang magpalipas ng gabi. Pinalot lang ni Kenji ang asawa ng coat niya upang takpan ng pangbahay nitong kasuotan. Hindi niya na ito pinagbihis pa ng damit dahil para sa kanya ay ubos oras pa yon.
Habang lulan ng chopper, hindi niya binitawan ang kamay ni Britney na mahigpit niyang hawak. Hindi rin siya natulog dahil baka mamaya pagdilat niya ay bahagi na naman pala yun ng magandang panaginip niya. Ang pagkakatagpo niya sa asawa. Halos ating gabi na nang sapit nila ang lungsod ng Maynila. Pagkababa pa lang nila sa helipad ay pinagtawagan na ni Kenji ang kapatid at mga magulang niya upang ibalita na yun sa kanila. Totoo, natagpuan niyo na siya. Halos maiyak sa galak ang boses ni Althea. Napatulog na halos ng mga sandaling iyon. Isa siya sa naniniwalang wala ng hipag kaya naman nakonsensya siyang hindi naniwala sa kapatid. Paano nangyari? Nasaan kayo ngayon? Pupunta kami ni Renz. Sabihin mo na sa akin, Kenji. Huwag ka na mag-abala, Odessa. Didiretso na muna kami ng ospital. Kailangan ko siyang mapa-whole body check-up dahil nakomatose siya ng halos 1 buwan kaya hindi talaga natin mahanap dahil tulog siya. Bukas na lang siguro kayo pumunta ng villa namin para makita niyo siya. Matigas na sagot ni Kenji dito. Lula na sila ng sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Nung una ay umangal si Britney sa plano ni Kenji. Gusto na niyang umuwi na sila at makita ang mga anak, ngunit nang sabihin ni Kenji makikapaghintay naman ang mga bata. At iginiit na kailangan nilang gawin yon at unahin ay saka pa lang to pumayag. Hindi na sa kanya ng laban pa dahil alam naman ni Britney na hindi siya mananalo sa asawa. Alright, saang hospital? Sabihin mo sa akin, doon na lang kami pupunta ngayon ni Renz. Odessa, sabihin mo na Kenji. Hindi rin naman ako makakatulog ng maayos kaya sabihin mo na. Muling giit na Althea ang uminit ng ulo sa pagiging maramat ng kapatid sa kanya. Gusto niyang solohin ng asawa. Sabihin mo na. Mahinang singit ni Britney naririnig ang usapan nila. Nakasandal ito sa balikat ni Kenji habang nakaaliko naman ang isang braso ng lalaki sa kanyang bewang. Marahan ang hinga ni Britney. Para mapanatag na rin sila, sabihin mo na lang sa kanila. Giit pa ni Britney. Magkahinang ng mga mata nila, talo nang napahinga ng malalim si Kenji. Ano pa nga bang magagawa niya doon kung hindi ang pumayag at sabihin kung saang hospital sila papunta? Si Althea pa ba? Matigas ang ulo nitong gaya niya. Sa bandang huli ay sinabi pa rin naman niya kung saang ospital niya planong dalhin si Britney. Gaya ng nais ng asawa. Nakikinita na niya ang magiging mga kaganapan sa loob ng ospital mamaya pagdating nila. Dapat kasi hindi mo na muna pinaalam sa kanila na natagpuan mo na ako kung ayaw mong kulitin kanila. Napapangiting pang-asar na ni Britney habang hinihimas-himas ang baba ni Kenji kung saan ay patubo ng buhok nito ng kaunti. Pinaliitan pa siya ng mga mata ni Britney, kinailing na lang din ito ni Kenji. Masyado ka kasing excited na sabihin sa kanila. May kaagaw ka tuloy, ani Britney sa buntong hininga nito. Pagdating ng ospital ay kaagad silang anisikaso na sumalubong ng mga staff. At agad na inihanda ang mga kailangan gawin sa babae. Pinagawa kay Britney ang lahat ng kailangan laboratory. Nagpa-CT scan din siya. Halos tapos na sila at inihintay na lang ang magiging result ng check-up nang dumating doon sina Althea at Renz. Tama nga ang napipintong hula ni Kenji na mangyayari pagdating ng kanyang kapatid. Britney! Oh my God! Nahikbing bulalas nitong gano'n na lang higpit ng yakap sa kanyang hipag. Na agad naman siyang ginantihan. Bumaha na ang luha nito na para bang tunay na silang magkapatid na dalawa. Ang bunga kala ko ay tuluyan mo nang iniwan ng kapatid ko. Alam mo ba kung paano mabaliw yan araw-araw? Grabe, kung makikita mo lang siya noon, maaawa ka sa kanya. Mabuti at nakabawi pa.